pinanggan ako mga higala, mga kaigsuunan, malipayon nga pagpakiguban usab kaninyo karon. Ning lang yugton usab ning atong tulumanon tingog sa paglaom special edition. Na magatagi kini sa pulong sa Dios nga nanay kini pinagi sa usa ka Sabbath School quarterly lesson nga naplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ato suhito mga pinangga ko mga kaigsuunan sa English na nagkanayon, Lord of Jews and Gentiles. Ang Ginoo sa mga Hudiyo o sa mga Hintil. Mga pinangga kumagagson sa lipatan pa rin, sunahan gusto na kong ipibalo kaninyo nga karong adlaw igpapahulay. Kauban ko ninyo dinhi sa National High School sa Misaoy, New Corelia, Davao del Norte. Dinhi pagahimuon ang usa ka pinasahi nga Sabbath Fellowship sa tanan nga mga kapamilya, mga listeners, mga sponsors sa The Loud Cry Ministries kon LCM-FM. So akong gidapit ang tanan nga tambungan nato kini at the same time usa kini ka anniversary sa Soul Seekers Singing Group or Singing Ministries. Atong suportaran mga pinangga ko mga kapamilya o kaigsunan, ipakita nato pinaagi sa atong presensya nga atong dadon dinhi sa maong tigumanan sa National High School sa Misaoy, New Corelia, Davao del Norte. See you here mga kapamilya, ang Ginoo magalip panalangin kanatong tanan. Sa di pagyuta sa hingpit mo padayon mo sa unahan mga pinangga ko mga kaigsunan, ato sa pataluban ng usa ka pag-ampo kini nga tuang broadcast karon. Mag-ampo ta mga kaigsunan. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga ikaw sa kitasan sa mga langit, daghang salamat Ginoo sa panalangin sa pag-uban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan, sa walay undang nga gibubo mo nga panalangin sa tibok semana alang kanamong tanan. Takos ka nga pagasimbahon o Dios kay ikaw wala magabiya kanamo. O ikaw takos paghahalaran o awitan sa mga pagday. Himoa kaming lamang takos sa imong pagkabalaan Ginoong Dios pinagi sa imong pagpahat sa imong pagkamatarong pagkabalaan kanamo o magapasaylo ikaw sa among mga sala. Ayuha in town ang mga nagbalatian karon, hikapa in town sila Ginoo. Ang mga sponsors, mga donors panalangini in town, ang tanang mga naminaw kaalam nga langit no ihatag mo kanila. Problema, kuhaan mo sila. Sulbaron mo ang ilang mga problema, ihatag mo kanila ilang mga panginahanglan. O magapanalangin ka ang tausap sa tanang kawanin ng station nga na-play kini nga broadcast o sa tanang mga kapamilya sa LCM o nga nagdumala ni ini. Kining tanan among gitugyan kanimo gilauman nga madawat, pinaagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Okay mga pinangga ko mga kaigsunan, usbon ko ang atong suheto karon nagkanayon. Jesus, our Lord of Jews and Gentiles. Ang atong memory text mga kaigsunan makita nato sa Isaias 42 versikulo 6 sa New International Version. English mga kaigsunan nagkanayon. I, the Lord, have called you in righteousness. I will take hold of your hand. I will keep you and will make you to be a covenant for the people and a light for the Gentiles. Mga pinangga ko mga kaigsunan, yes, tinuod nga gipagpili sa Ginoo ang katawhan sa Israel to be the peculiar people, to be a holy nation, to be the blessed country. So gipanalanginan niya ang maong katawhan sa Israel mga kaigsunan. Pero wala magpasabot that God only loves those people. Wala magpasabot nga kadto ra gyud mga tawhana ang iyang plano. Ang original plan sa Ginoo mga kaigsunan is to bless the covenant people, the Israelites, and also a light for the Gentiles. Sa to pa dili tinuod nga walay plano ang Ginoo mga kaigsunan para sa mga Hintil. Iyang gipili ang katawhan sa Israel in order to become a good example para sa mga Gentiles, para mga Gentiles moduol ngadto kanila. Ang promise sa Ginoo kang Abraham para sa tanang kaliwatan sa tibuok kalibutan. Wala mag-exclusive lamang para sa kaliwatan ni Abraham sa nga mga Israelites. Mga pinangga ko mga kaigsunan, sometimes we will be tempted to think about nga kung pilion ta sa Ginoo, panalanginan ta sa Ginoo, iyatang gamiton siyang buluhaton, daghan panalangin hatag niya kanato, gatuo ta, matintal ta, nga kita na lang yun ang gipili, kay matarong ta, buutan ta, maayo ta, the rest are not good enough like us. That was the temptation that happened where the Israelites before, the Jews before, were tempted. So nagtuo sila nga sila lang yun ang maluwas. Kung gusto mo maluwas, dali, dool mo dali. Ipon mo kanamo. No, that was wrong. The same with the Seventh-day Adventist Church.
Ang Seventh-day Adventist Church gipili sa Ginoo mga kaigsunan para magwali sa mga balita sa tanan mga tao sa tibuok kalibutan. It does not mean that only Seventh-day Adventist Church will be saved. And never for any member of the Seventh-day Adventist Church to think that we are holier than others. Never nga magunahuna ta mga kaigsunan nga mas balaan ta kaysa uban, mas matarong ta kaysa uban. If we are chosen, not because we are righteous, because God did it, the righteousness for us. He shared unto us the righteousness. He made us holy. He has pardoned us through His blood that was shed on the cross of Calvary. So ingon ana ang mga rason mga kaigsunan. Kung ugaling nahimo tang alagad ni Kristo karon, it's not because that we are good and we were righteous. God has made us righteous. We were sinners. We were wretched. But God made us righteous and holy. Okay? The same with the Israelites before. Para mahimong mensahero sa mga Gentiles. God is not a partisan God. The same with Jesus Christ. Dili siya partisan nga pagka-Diyos mga kaigsunan. Ang tanan iyang gimahal. That's why in Genesis and John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Tanan gimahal, tibok kalibutan, gipalangga sa Dios. Ang mutuo lang, maoy makabaton o kinabuhing walay katapusan. Now, sa atong lesson karon mga pinangga ko mga kaigsunan, gustong i-introduce sa atong author sa atong lesson nga Jesus is what? Unsa man si Kristo mga pinangga ko mga kaigsunan. Jesus is the Lord of Jews. Si Kristo ang Ginoo sa mga Hudyo. In what way? Gipasabot sa tong author, iyang gipakaon ang mga Hudyo. Iyang giatiman ang mga Hudyo. Pero, saksakit lang kay gireject siya sa mga Hudyo. Ikaduhang punto nga gustong i-share sa tong author, that Jesus is the Lord of the Gentiles. Siya ang Ginoo sa mga Hintil. So, ang record kanayon, He was accepted by the Gentiles. O niya, iya pag yung gipakaon ang mga Gentiles, mga kaigsunan. And finally, gusto ipaila sa atong author using the Bible. Matthew chapter 14. Gusto niyang ipasabot that Jesus Christ is the Lord of all creation. And the fact, He is the Creator. Siya ang Creator, mga pinangga kong mga kaigsunan. Now, ato masabtan din karon mga pinangga kong mga naminaw, alang sa inyong kasayuran o atong kasayuran tanan o aron ato mailhan o kinsa sa Ginoong Hesus mga kaigsuonan. Kamo na sayod nga si Juan Bautista, siya ang nagbautismo ni Kristo, siya nakakita sa Espiritu Santo nga mikunsa di kang Kristo, nakadungog siya sa claim samahan, he is my beloved Son whom I am pleased. Nakasaksi si Juan niya. Pero tungod siyang kalisdanan niyang naabtan mga kaigsuonan, gigabati niya ang pagduda og si Kristo mao ba gyud ang Mesiyas or he has to wait for another one. Iyang gipadtuan ni mga disipulo, iyang gipangutana didto kung unsa ba gyud, ikaw ba gyud si Jesus Christ mga kaigsuonan, nag-prove siya nga siya ang Mesiyas. Ang problema lang kay nganong ang question lang nganong wala niya duawa si Juan. Napatay si Juan mga kaigsuonan. Naputlan og liog si Juan according to the record. Kabalo ba mo mga kaigsuonan? Dako kining pagka-demoralized sa mga katawhan sa Dios niya itong panahon na. Labi na gyud sa mga apostoles, mga kaigsuonan. They were so much depressed, dismayed. Grabe ang ilang gibati na itong panahon na. That's why it happened. Nga dito sa mga katawhan sa Israel o sa Hudiya, mga kaigsuonan, alang sa inyong kasayuran, gitapok ni Kristo ang mga tao dito nga nagsunod-sunod kaniya. Hilabihan kabaga sa mga katawhan nga nagsunod-sunod kang Ginoong Hesus, mga kaigsuonan. O ang record nagkanayon, o ang punto dinhi mga kaigsuonan, sa versikulo 1 hangtod sa 21, makita ninyo ang katarungan mga kaigsuonan. Gusto ni Kristo i-boast ang ilahang nahugno nga pagsalig, ang nahugno nga moral. Gusto na ipadako ni Kristo mga kaigsuonan. However, gusto niyang ipadako sa mas lawom nga kahulugan, sa mas lawom pagyud nga kahulugan. Iyang gipakaon ang sobra 5,000 ka mga tao, mga kaigsuonan. Sa Mateo Kapitulo 14, versikulo 7, ambak sa 20, and they said to him, we have here only 5 loaves and 2 fish. So they all ate and were filled, and they took up 12 baskets full of fragments that remained. Lalimang ka na, sobrang 5,000 ka mga tao, katoy labang ilarabang ihap sa una mga kaigsuonan.
ang lalaki lang ba yung ipon, ang babae way labot. Pero I'm sure na yun yung mga babae, kaya langan katulad mga banal, dito madadalag asawa. Ikaduha, walay labot pag-ihap ang mga bata. Ay kung inawa ito yung mga bata nga kauban ni atong panahon na, uban ang mga bata. Sa ito pa kung imbaga, imong tanawon mga kaigsunan, kada ratio sa isa, dunay duha ka bata mga kaigsunan. So sa ato pa tulo. So 5,000 times 3, 15,000 ka mga tao, mga kaigsunan, gipakaon ni Ginoong Hesus. Sa pinaagi lang sa duha ka isda o 5 ka loaves nga tinapay. Pero ang record, grabe ang sobra. Ipangtigom pa yun nila ang maong sobra, mga pinangga ko mga naminaw. Higalag mga kaigsuonan nga naminaw karon. Gusto na ko may buan kaninyo. Nga ni adtong panahon na, usmon ko, gipasabot ni Kristo nga kaya niyang magpakaon o ginanakadaghang mga tao. In other words, sa lawom nga pagkasulti, nga gusto niyang i-recall sa ilang mind, i-inflect pagbalik sa ilang mind, i-remind sa ilang utok nga dunay nahitabo nga feeding dito sa wilderness. And that was the feeding of manna in the wilderness. Gusto ipasabot ni Kristo nga doon human atong manna nga giserve dito sa wilderness. Ang Diyos nag-promise nga doon ay mana nga moabot sa ulahing mga adlaw. So gusto niyang ipasabot nga I am the manna of heaven. Ako mo ang bread sa langit, mga pinangga kong kaigsunan. Og niya ng panahon na ang mga apostoles, I would like to tell you, og ang mga Hudyo, nakasmell sa gahom nga naa kang Kristo, mga kaigsunan. Nakamatikod sa grabing gahom nga naa kang Kristo, nga ilang nakitaan nga makapakaon si Kristo, mga kaigsunan. Busa nagplano sila. Bisan ang mga apostoles, sumala pa sa Juan 6:14 o 15, even the disciples thought that was the right moment to proclaim him the King of Israel. Nakaunahuna na lang mga apostoles nga ato na lang ni siyang himuon nga hari sa Israel. Sa atong pagpamalandong ang mga kaigsunan, gipasabot ni Ginoong Hesus. Gipasabot ni Ginoong Hesus, mga kaigsunan, nga siya mao ang Diyos or Ginoo sa mga Hudyo. Iyang gipaila ang iyang sarili, mga kaigsunan, being the Lord of the Jews, being the manna of life, the bread of heaven, para masabtan nila ug ang mga Hudyo mudawat. Pero doon ay nakaporke, mga kaigsunan. Doon ay nakadimalas sa ilahang mga practices sa mga katawhan sa Hudyo kaniadto, mga kaigsunan. Ato makita no gato masabtan ang maong mga punto nga doon na sila mga tradisyon nga maoy nakababag nila sa pagdawat kang Ginoong Hesus. Nga matod pa ni Kristo, mga kaigsunan, sa Mateo Kapitulo 15, versikulo 8, hangtod sa 9, matod pa niya sa English, "These people draw near to me with their mouth and honor me," matod pa, "honor me with their lips, but their heart is far from me, and in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men." Nag-iwan si Kristo nga kini mga tawhana, mayo kayo sa kuha. May mo pasidungog, pero lang kasing-kasing layo gikan kanako kay kawang ilang pagsimba kanako. Kay ilang gipanudlo ang mga doktrina, gipanudlo isip doktrina ang kasuguan nga hinimo lamang og mga tao. Kini nga isyu, mga kaigsuonan, may nang masayod mo. Isyu kini nga ilang gibantayan og maayo si Ginoong Hesus. Ang mga parisog iskriba, grabe nakapangita og mga pamaagi og unsaon nila nga si Kristo mapatay sa krus, mga kaigsuonan. Ilang gibantayan nga ang mga katawhan ni Kristo, mga apostoles ni Kristo, ngaon nga walay pupanghunaw. Ang isyu din mga kaigsuonan, dili kay ipakaon ba ang baboy or dili. Ang isyu din karon, mga kaigsuonan, sa Mateo Kapitulo 15, ang pagkaputli, makuha ba pinaagi sa pagpanghunaw? Muna'y punto din karon nga atong pagadugukan o atong pagatun-an, mga pinangga kong mga naminaw. Okay? Nag-iwan si Ginoong Hesus nga matod pa niya, mga kaigsuonan, ang iyang tubag sa mga tao, versikulo 2 sa Mateo, "Hypocrites, they are blind leaders of the blind." Kamong mga hipokrito, mga buta kamo nga mga leader sa mga buta.
Mateo 15:7 o 14. That was the answer of Jesus, mga kaigsuonan. Mao kana ang gitubag ni Ginoong Hesus sa pangutana sa mga parisiyog, sa mga eskriba. Why? Why do your disciples transgress the tradition of the elders? Mao nang ilang gitubag, mga kaigsuonan. Nga kamuno hipokrito kay mustanan. Kabalo ba kako sa meaning sa hypocrite, mga kaigsuonan? Tikpa karon ingnon. Unsa man ang tikpa karon ingnon? Ang meaning sa hypocrite mao ni, bisag tan-aw ninyo sa dictionary, nagbuhat og butang nga wala sa script. Kabalo ka, ang hypocrite gipakasama na siya sa usa ka stage performer o a drama nga naghimo siya og eksena sa drama nga wala nakasulat sa script. That was and that were the Pharisees and the scribes. Daghan silang mga eksena, mga kaigsuonan, nga wala nakasulat sa balaang kasulatan. That's why Jesus told them, you are blind leaders. Si Kristo, mga kaigsuonan, nanudlo kanila. Nagtudlo kanila nga ang ilang gihigugma nga tradisyon maoy nagbuak sa balaod sa Dios. Gusto ipasabot ni Kristo, mga kaigsuonan, that moral purity cannot be achieved by the washing of hands. Mao na ang punto nga gipasabot ni Ginoong Hesus. You were good hypocrites, matud pa niya. Kamo mga nindot kay mo, mga buotan kay mo, mga hypocrites. Inyong gitaguan ang inyuhang makasasalang kasing-kasing ilalom sa pagtuman o pagtahod sa mga tradisyon sa inyong mga katiguangan. Brethren, Jesus wanted to tell them, gusto ni Kristo nga ang mga apostolis hangtod karon, mga kaigsuonan, must guard ourselves against the spirit of the Pharisees. Dili gusto si Kristo nga mura po niya tag hypocrites, mga kaigsuonan. Nga maayo lang ta mutuman sa mga tradisyon, pero without knowing or unknowingly nga ang mga tradisyon nga atong gigunitan, mga kaigsuonan, posible nga nakalapas mo'y naghatod kanato sa paglapas sa napulo kasugo. Muna ang ingon si Kristo, ang makapahugaw dili ang nagasulod. Dili ang nagasulod may makapahugaw. Ang makapahugaw kanang inyong kasing-kasing nga nag-produce kanunay og pagkadautan, panapaw, pangawat, pagbuno o pagpatay, mauna ang nakapahugaw sa isig kataw. Pero ang pagkaong walay po panghunaw, dili makapahugaw sa tao. Grabe ang struggle ni Kristo, mga kaigsuonan. Grabe ang iyahang pagpakiglayog sa mga tao, labi na gyud sa mga parisiyog, mga eskriba, ug mo'y hinungdan. Ang rason nagkanayon, kapitulo 15, versikulo 21, miadto siya, mga kaigsuonan, sa Sidon o sa Tyre. And that's what the Bible says. Mao na ang gipamulong, mga pinangga ko, mga kaigsuonan, nga si Kristo, miadto siya sa Tyre o sa Sidon. Now, sundan nato siya dito, mga kaigsuonan, unsay nahitabo ni Kristo dito sa Tyre o sa Sidon. Wow! Accepted by the Gentiles. Gidawat si Kristo sa mga Hintil. Kabalo mo usa ka babae nga Canaanite. Niduol dito matud pa sa record 15 versikulo 22. And behold, a woman of Canaan came from the region and cried out of him, saying, have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely demon-possessed. Matud pa sa usa ka babae, Ginoo, kaluy ako, ang akong anak, ang akong anak nagmasakiton, dunay demonyo nga nagahom kaniya. Kaluy ako, Lord, Son of David. A Gentile, Canaanite, mga kaigsuonan, nag-recognize ni Jesus Christ nga siya usa ka Lord, Ginoo, kaluy ako. And I would like to tell you, sultihan ta mo, mga kaigsuonan, dunay nindot nga mga punto dinhi. Wala siya mutingog. Sa dihang wala siya mutingog, mga kaigsuonan, ningon ditong usa ka apostoles, Ginoo, papahawaan na ng bayhana na dina, no? Versikulo 23 o 24. But he answered her not a word. Wa siya magtingog, si Kristo. And his disciples came and urged him, saying, send her away, for she cries out after us.
Papawa na siya Ginoo, kasaba-saba ra na siya. 24. Nitubag na si Kristo ngadto sa babae. But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Wala ako gipadala, gawas lamang. Gawas ngadto sa mga nangawala sa katawhan sa Israel. On the part of the Canaanite mga higala, Canaanite woman, what a great disparaging or discouraging statement of Jesus Christ. Pero kabalo mo mga kaigsunan, ang pagtuo sa babae ba? Ang pagtuo sa babae gisukod ni Kristo ni adtong panahona. Usa pagyoy, usa gihimo sa babae sa giingnan siya nga, ops, wabay ako man para nimo, para ko sa mga katawan sa Israel. Ang babae mga kaigsunan, usa yang gihimo. Verses 25 and 26. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. Damor nagpamarayig ang babae, Ginoo tabangi ko. Nisimba ang babae kaniya ug ingon siya, Lord tabangi ko. You see, first palang tuha nga pagsulay sa iyang pagtuo, kung tinud-anay ba gyud siya, na-prove nga primero pa lang. Ikaduha, giusban pa yun ni Kristo mga kaigsunan. Verse 26. But he answered and said to her, It's not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Dili maayo nga kuwaag nako og pagkaon ng mga bata, siyempre mga Hudiyo, niya ihatag na nako sa mga gagming iro. And he was referring to the woman nga usa ka Gentile. Tingali to katong babae mga kaigsunan, di pa to siya lig-on og pagtuon ning sutoy na to ba ning turatoy na tog lakaw. Pero kabalo mo sa naitabo, nagpabilin gihapon na babae. 27, and she said, Yes, Lord, yet even the little dogs eat crumbs which fall from their master's table. Kaya ka naman kung mga hintel kanito, wa sila magtuman sa kaubuton sa Dios. Giisip silang mga iro sa mga Hudiyo. Unya, gusto po ni Kristo ipakita niya nga, oh, you see that? Naimang naihintel, nagtuo sa kuwa, didawat sa kuwa. Kamo benefited kay mo mga Hudiyo, kay kamo ang tag-iya sa tinapay, sa inyo gihatag ang tinapay, pero gibaliwala lang ninyo. Now here comes the woman, very interested. Siya bisag di ko nyo tagang tinapay, mabuhi na ko, bisag mumuho lang ang mahulog sa kuwa, inana ang mga iro, mabuhi lang. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is your faith, let it be to you as you desire. And her daughter was healed from that very hour. Oh, you see that? Ang iyang pagtuo mga kaigsunan, maoy nakapaayo sa iyahang anak. Dito sa Tyre og sa Sidon mga higala, sa paghimo dito na ni Kristo og kanang punto dito, abay nang may balo mo, nagpakaon na po siya sa mga hintel. May nang may balo mo mga kaigsunan. Daghan man kung mga tao nga wala makarealize nga ang feeding bitaw, ang feeding nga 5,000 ka mga tao, they thought that it only happened in Judea. Wa sila kabantay nga nagpakaon pa rin si Kristo dito sa mga hintel. Sa iyang pag-adto dito. Mateo Kapitulo 15, 34, 37 na kanayon. Jesus said to them, How many loaves do you have? And they said, 7 and a few little fish. So they all ate and were filled, and they took up 7 large baskets full of the fragments that were left. Okay? So, imo makitaan mga pinangga ko mga kaigsuonan, aron alang sa inyong kasayuran. Okay? Alang sa inyong kasayuran. Basahan po natin ito sa Mateo 14, 17 o 20. I-compare na to ha. And they said to him, We have here only 5 loaves and 2 fish. So they all ate and were filled. And they took up 12 baskets full of the fragments that remained. Dito 7 lang mga kaigsuonan ang nahabilin, ang fragments. So kung tanaw ni mo baga, mas daghag ipakaon dito, or kung gamay ramang galing, mas gutom ang mga tao dito sa mga hintel mga kaigsunan. That is for your information. Okay? Dito sa Mateo 15, 34, 37, usbon ko, only 7 large basket full of fragments that were left. So, now, ato makitaan din hikaron mga pinangga ko mga kaigsunan, nga si Kristo, human siya mi-depart dito, paingon na siya sa Decapolis to the Sea of Galilee, giusap niya ang pagpakaon sa mga tao sa pilak kalibo, sa isda o sa tinapay. Ako ba mingon nga, asa sila nanguha adto? Siyempre, ang katong sobrang dito, ilang gibalon dito, mga kaigsunan, di ba? Simple ra kayong nahunaon, sayon ra kayong sabton. Atong i-compare, mo niyang comparison. Sa mga Hudiyo, naka-record 5,000 Jews. Sa mga Gentiles, 4,000. Ang bersikulo ang makita na to, Mateo 14, versikulo 14. Sa mga Gentiles, Mateo 15, versikulo 32. The record said, He had compassion on them. Sa ito pa, both for the 5,000 Jews and the 4,000 Gentiles.
Next, he healed the sick. Matthew 14:14 and Matthew 15:30, both he healed the sick. He healed the sick of the Jews and he healed the sick of the Gentiles. He multiplied the breads and fishes. Matthew 14:19 and Matthew 15:36. Giayon niya ang mga Hudiyo, gipakaon niya, gimultiply niya ang mga tinapay ug isda sa Hudiyo o para sa mga Gentiles. The disciples helped him, pareho, sa mga Judio, sa mga Hudiyo, o sa mga Gentiles. They gathered the leftovers, the same. Nagsubra-subra ang panalangin sa mga Gentiles o sa mga Hudiyo, mga pinangga kong mga kaigsunan. Therefore, sa Romans chapter 3 verse 29, mo niyang panapos, gipangutana si San Pablo, or is he the God of the Jews only? O sa tubag mga kaigsunan, he is not also the God of the is he not also the God of the Gentiles? Ang tubag, yes, of the Gentiles also. Sa to pa, of the Gentiles also. Romans chapter 3 verse 29. Klaro ni San Pablo that he is also the God of the Gentiles. Sa katapusan mga kaigsunan, sa diha ang mga Hudiyo, mga disipulo, gusto nang lakaw na sila, lakaw na mo, palakay na mo sa bangka, si Kristo, alam mo uban kanila, nagpalain si Kristo. Nanguli na sila mga kaigsunan. Tungang gabi, nakita nila si Kristo, Mateo 24:30, si Kristo nagbaktas. Wa sila kailagkin sa to. Usa man na abat na. Pag-ingon ni Kristo, ayaw mo kahadlok. Peace be unto you. Ayaw mo kahadlok. It is me. Sa Grigo manghigala, ego emi. Ako ni. Buragbot pasabot ni Kristo, I am that I am. Sa pagkabalo na ni San Pedro, kana I am that I am. Mao man ang dito sa nagpakita kang Moses dito sa wilderness. Nga nag-ingon, Moses, come thou, I am that I am. Mao man siyang katong nagpagula sa katawan sa Israel. Katong naglalang sa langit, sa dagat, sa yuta. Katong creator, I am that I am. So he is the God of heaven. Nakilahan gyud sa mga apostoles nga si Kristo mao ang Dios mga kaigsunan. Kay gigamit niya nga I am that I am. I am. Ako mao ni ako. Busa ingon din si San Pedro, let me go. Let me walk on the sea like you. O si tubag ni Kristo, gipalakaw siya mga kaigsunan. The record said in chapter 14 verse 30, but when he saw that the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out saying, Lord, save me. Mga pinangga kong mga kaigsunan, sa dihang gibati o kahadlok na San Pedro, samtang galakaw siya sa tubig, bibaguros ang hangin, bidako ang balod, nahadlok siya pagkahadlok niya, naunlod siya, pagka-unlod niya siya, Lord, save me. So iyan ang girecognize si Jesus Christ nga Savior. Because he claimed to be ego emi. I am that I am. Ako mao ang Diyos. Mga kaigsunan, usa ka sumala pa rin sa Andy Nash Sabbath School Lesson Quarterly niadtong year 2001. Alang sa inyong kasayuran sa Teacher's Edition mga kaigsunan, Bible Commentary, Jesus the Son of God. Matod pa rin with the great I am by our side, the burning bush does not burn up. The bread of life satisfies all our need. The light of the world keeps us always away from darkness. The door ensures our entry into the kingdom. The good shepherd provides us eternal security, and we are grafted into the true vine. And Christ says to us, surely as he did to the disciples on the stormy night, take courage. It is I. Don't be afraid. Walking the path of the disciples without fear requires that the disciples' eyes be fixed on the I am. But Peter wavered. His eyes moved from Jesus to the boisterous winds, and he was afraid and began to sink. Nevertheless, Peter cried out, Lord, save me. Such a cry never goes unanswered. Kana nga cry, wala may tabo nga wa tubaga mga pinangga kong mga kaigsunan. Brethren, Jesus Christ is the great I am. Siya ang Diyos nga nagalalang. Siya ang Diyos sa mga hintel. Siya ang Diyos sa mga Hudiyo. O siya ang Diyos alang kanimo o kanako. Okay mga kaigsunan, kita panas pakiguban kanimo. Usbon ko, kauban ko ninyo dinhi karon sa Misaoy National High School dinhi sa New Corelia, Davao del Norte. Usbon ko managi panas pakiguban kanimo sa ngalan lamang kanimo nga mong kapamilya o kan Jesus Christ nga atong great provider. Ako sabi niyong kapamilya ni mong ulipon sa pagwali sa mayong balita. Pastor Israel Villiver the First magaingon kanimo, malipayong adlaw igpapahulay.